Ang remote control ni Danton Remoto. Dito pa rin po tayo sa ating pangalawang segment na Kalabit sa Balita. Ito naman medyo parang nakakasad ng konti, pero konti lang kasi may kapalit na rin. Pagkatapos ang 244 na taon or 244 years, ang Encyclopedia Britannica ay hindi na ipapublish o ililimbag. Siya ay magiging digital na po, no? Ito po ay unang nilabas sa Edinburgh, Scotland. Yan po ang pronunciation niya, na Edinburgh. Edinburgh. Talagang parang Scotland. Paano ko po nalaman? Diyan po ako nag-aral 22 years ago. 2 years old pa lang ako noon, no? Ito ay unang nilabas sa Edinburgh, Scotland noong 1768. Ang last nitong na-publish ay 2 years ago, no? So 2010. 32 volumes, $1,400 at kada 2 taon ay ibinabago, no? Pero pag online na po, mura lang pong online ito, $70 per year. Mura. Ang apps naman niya ay $1.99 to $4.99 per month. Di hamak na mas mura, hindi pa ho mas maraming puno ang pinatay para makagawa ng papel na ginagamit at gagamitin sa Encyclopedia Britannica. Nakakamiss lang ho na yung, nung maliit kami yan, nung unang binili ng tatay ko Encyclopedia kaya sa television. Yung TV ho noon na black and white, ginaganon mo pa yung pinto ng TV, tapos pinipindot mo pa ng ganyan hanggang yung TV ng black and white nawawala, hanggang titira puting square. Yan ang TV noon, no? Nauna pa niyang binili ang Encyclopedia pero television. Hindi namin maintindihan. Pagbukas ko noon ng kahon, akala ko TV, yung pala Encyclopedia. Binasa ko na lang. Enjoy naman pala Encyclopedia. Basahin ba naman ang 30 volumes Encyclopedia? Kung di ka pa naman nerd, ewan ko na lang. Ang naalala ko nung binabasa yung Encyclopedia Britannica no, grade school ho yan sa bus service Pampanga. Wala naman kasing internet no, di ba? Naalala ko yan. Alam mo, naalala ko totoo, naalala ko yan. Tuwang-tuwa ako sa gera. Yan nung binabasa ko noon, yung European War Theater, no, yung mga gera ng mga Europeyano ng World War II, dumating yung mga Allied powers, kalaban yung Axis powers, paano pumasok yung mga submarine, yung landing sa beach, no? Parang sabi ko, Diyos ko, kakaiba naman talaga ako. No, yung mga kalaro ko, nagpapalibad ng saranggola. Ako nagbabasa ng encyclopedia tungkol sa gera. Yan, magandang preparasyon yan para sa ating mga topics na parating po, lalo na sa politika. O eto na tayo sa ating chismis lang ito na parang confirm. Para itong Nanay Crisis sa Juicy. Aga Mulak, o kapatid na Aga Mulak, o asa na ang poging mukha ni Aga Mulak na kamukha ni Edison, di ba? Si Aga Mulak. Nahanap mo na si Aga, o yan na, nakababa pa talaga yung buhok, parang sinasabi, iboto ninyo ako. Yan ang gagawin daw ni kapatid na Aga Mulak sa 4th District ng Camarines Sur sa partido, dahil siya ay friend na ngayon ni Congressman ang kalaban niya si Congressman Wimpy. Sa pangalan pa lang Wimpy, mahina na, Wimpy Fuentebella, na anak naman ni Congressman Arnulfo Noli Fuentebella. Tatapos si Wimpy ng Congressman sa 2013 sa May, no? Abang ginawa naman ni Governor ng Camarines Sur, El Rey Villafuerte, at Mayor ng San Jose, Camarines Sur, na si Antonio Sanchez, inimbita si Aga na magninong sa isang mass wedding. Tinanggap naman ito ni Aga, no? February 2012. Ngayon, Pebrero lang. So, there were 216 couples na ikinasal. Ang ninong, si Aga Mulak, si Mayor Sanchez, at si Governor El Rey Villafuerte. So, magkukumpadre na sila, no? Diba? Sealed, diba? Signed, sealed, and delivered na po yan. Ibig sabihin, pinirmahan na, sinara na ang usapan, dineliver na yung kontrata siguro. So, ito raw ang ginawa raw ni Aga Mulak. Ay, registered voter na siya ngayon ng 4th District sa partido sa bahay ng kanyang malayong kamag-anak na San Jose, Camarines Sur, no? Wala nang problema. Sabi ko earlier, kung ikaw ay artista at ikaw ay magtatakbo na politiko o leader, no problem. Pero mag-crash course ka naman. 6 weeks sa UP. Pinakamadali na po yan. 6 weeks sa NCPAG, National College of Public Administration and Governance, para alam mo na pag congressman ka, ang 70 million mong pork barrel, hindi mo ibubulsa ang 30%, no? Ibibigay mo siya sa dalawang aspeto, edukasyon, dalawang issue, edukasyon at kalusugan. Dalagyan mo pa ng dalawa pang isyong pandagdag, kabuhayan at infrastruktura, no?
mga daan, farm-to-market roads. Because Camarines Sur is a poor province. Kahit magandang turismo dyan kay Governor El Rey, mahirap po dyan, no? Marami pataas po malnutrition rate niyan according to United Nations Development Program where I worked for 2 years. Ang pag-iabangan na ating kaibigang kapatid na si Governor Joey Sorceda, sa Albay wala namang kaming wakeboarding at saka camsur. Pero ang aming malnutrition rate sa Albay bumaba. Totoo po yan, no? Wala na kayong makitang butot balat na bata ngayon sa Albay. Nasa Camarines Sur na ho. Kasi nga masyado magandang tourism, nalimutan naman daw ang local development. Yan po. BAR naman daw, aba, maganda ito, no? Didemanda si Nora Bitong, dating finance executive ni Manong Johnny Ponce Enrile for 83.9 million pesos tax evasion case, di nagbayad ng buwis. According to Commissioner Kim Jacinto Henares. Itong si Kim Henares, ano to Ateneo graduate to, atapang nga babae, no? Para tong si Laila de Lima, aliit na babae, atapang nga babae, wala takot, no? Parang si Tita Cordy, King Leon, King Tigre, kuta takot, ka pa, kung Leon, kung Tigre, hindi ako natatakot, ikaw pa. Ang nakademanda sa BAR ay si Nora at Reynaldo Bitong, presidente at treasurer ng Virca Realty Corporation, dahil sa kanilang pagbebenta ng 927 square meters na commercial land property sa Jupiter Street sa Makati City noong 2008. Ano ang kaso rito? Dineclare nila ito na hindi raw nagbayad ng 32% income tax rate at 12% na VAT. Ganyan po talaga yan, no? Kami nga income, turo ko sa Ateneo, no? Pati dito ang aking income tax, 32% ang binaba. 1/3 po. Pag ikaw po ay professional na medyo mataas o yung inuwi mong sweldo, 32%, sa Ateneo, 32% ang kinakaltas ng gobyerno. Ang sama ng loob namin, no? Kasi kay GMA. Ngayon, medyo masama kami ng loob. Konti lang, no? Dahil nakikita naman natin na may ginagawa si Pinoy. Nakikipag-telebabat kay Grace Lee. At nakikimiting din. Nakami-meeting lang niya ang bagong ambassador from China na si Ma Keqing, no? But lovely name, no? Chinese Ambassador Ma Keqing. At ang sabi ni Madam Ma ng China Ambassador, China, ito English, Tagalogin ko, has no intention and capability to threaten other countries in Asia. Translation, please. Ang China ay walang intensyon at wala siyang kakayanan para manakot sa mga Asyanong kapitbahay dito sa parting ito, bahaging ito ng mundo. Ganon, bakit ng military budget niya 106.4 billion US dollars lang naman. In short, 4.3 trillion, no? Diyos ko, doble pa ng Philippine national budget ang military budget ng China, no? So, sagot naman dito ng ating gobyerno, Department of Foreign Affairs Albert Del Rosario, chinika niya ngayon ang Washington. Yung visiting force agreement natin, okay, ituloy natin yan. Isama natin ang Australia, Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, Vietnam, para ito ay panabla sa China. Ganyan po talaga ang politika, whether national politics or international diplomacy at politics, no? Para yung binabalanse-balanse po lahat, no? Hindi ba? Hanggang makarating sa dulo ng paglalakbay, ibig sabihin po nito, tagumpay, no? Tamang-tamang next song natin, si Kuya Basil Valdez, hanggang sa dulo ng walang hanggan sa ating original Filipino music, which we champion in remote control, no? Ito po ang isa sa mga icons ng original Filipino music, Basil Valdez, sa ating Super Sounds 2! Super Sound sa Remoto Control sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Hanggang sa dulo na walang hanggan, hanggang matapos ang kailan pa man. Ikaw ang siyang mamahalin at lagi nang
sasambahin, manalig kang di ka naluluha. At kung sadyang siya lang ang iyong mahal, asahan mong ako'y di hahadlan. Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay, maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Giliw kung sadyang siya lang ang iyong mahal, asahan mong ako'y di hahadlan. Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay,